A day in my life here in China. Hello sa inyo! Update pala sa passport ko, dumating na siya kaso yung visa ko nag-expired na. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nare-renew. Kaya ngayon, on the way kami papunta sa police station para mag-explain ulit kung bakit nawala yung passport ko. Kasi sabi kahit na nawala yung passport ko ay possible na patawan kami ng penalty for warning. Pero after nga marinig yung explanation namin, sinabi nila na yung case namin ay hindi siya subject for penalty. Natapos nga agad kami sa police station and tomorrow pupunta kami sa exit and entry para makapag-apply na ako ng visa ko. From police station, bago kami makasakay ng taxi, natanaw namin itong isang noodle shop. Kaya sabi ng asawa ko, dito daw kami magtatanghalian. Ang masarap siya, lalo na itong buto-buto. Nasa 12 renminbi nga yung per serving ng noodles nila. Nakakatuwa nga kasi ikaw mismo yung maglalagay ng pampalasa. So naglagay ako ng bawang, coriander, naglagay din ako ng onion leeks, Sichuan peppercorn powder, and masarap to, pickled radish. Lagay din ako ng mint leaves kasi masarap to, nagugustuhan ko talaga yung lasa niya. Tapos ito, hindi ko alam kung anong tawag dito, para siyang chichirya, masarap siya at malutong. At bago nga kami mag-start ng kain, ayan, nagtikiman muna kami ng kanya-kanyang noodles. Parehas naman siya masarap, lalong-lalo na yung sabaw. At ako yung lagi nagbibigay ng noodles kay Ichan kasi yung noodles ng papa niya is maanghang. Nahilig na din talaga yung batang to sa pagkain ng noodles. Masarap yung noodles lalo na yung meat niya, kaso hindi ko siya naubos dahil diet nga ako. Pero yung sa asawa ko, ayan, ubos talaga. Ibig sabihin, masarap yung noodles, approve sa kanya. Next stop naman nga namin ay papunta kami sa barbershop kasi itong asawa ko hindi na mapakali sa buhok niya. So niya laging clean cut. So dito nga kami pumunta sa kanyang suking barbero. Ang paggupit niya dito is nasa 25 renminbi, in peso nasa 200. May kasama na din itong hair wash. Ayan, nakaligo siya. Pagkatapos nga ng gupit niya, biglang nag-jebs kaya yung takbo namin ay papunta dito sa park. Instead na pauwi kasi meron ditong mas malapit na CR. Akala ko uwi na pagkatapos niya mag-CR pero hindi pa daw. Tatambay na muna sa park nang makapaglaro yung bata. Gaganda talaga yung park dito, malawak, malinis, at saka hindi crowded. Okay din yung panahon ngayon kasi hindi malamig at hindi rin siya maulan. And update sa batang to, ayan, nakikita nyo naman, sobrang kulit na talaga. Hindi na mapigilan, pero yung pagtatalon-talon at pagtatakbo ay hindi pa talaga namin siya pinapayagan kasi bawal pa sa kanya. Nakaidlip nga pala ako pagising ko, may kalaro na si Ichen, itong cute na batang to. 2 years old pa lang pero ang daldal na niya. Ang sarap nga niya i-take home eh. Naka 2 hours tambay din kami dito sa park bago kami nagpasyang umuwi. Pauwi nga nag-e-bike lang kami tapos ayun nga natikitan pa si Ash. Kasi mabilis daw yung patakbo and then meron siyang angkas which is dapat yung e-bike daw ay for 1 person only. Sa akin naman tinanong ng pulis wala akong naintindihan. Sabi ko buhaw isu wo timbutong. Sabi niya wei shema timbutong. Reply ko wo wai goren. Tapos ayun tumango-tango na lang siya.